Sa video ito pag-uusapan natin paano kaya kung kumain ng ikalawang devil fruit itong si Luffy. Bago tayo magsimula, imagine niyo muna to. Sa buong mundo, kilala na nga ang rule. Kapag kumain ka nga ng pangalawang devil fruit, tapos na ang kwento mo, wala nang buhay, automatic kamatayan na. Pero paano kung maliban nga kay Blackbeard? Paano kung may isang tao pa na kayang baliin ang rule na to? At yung taong yun, walang iba kundi si Monkey D. Luffy, ang Sun God Nika. Ano nga ba ang rule pagdating sa devil fruit? Alam natin sa canon, isang tao, isang devil fruit. Kapag sinubukan mong kumain ulit, dalawang devils ang maglalaban sa loob ng katawan mo at guaranteed ngang sasabog ka. Bluno at CP9 mismo ang nagbigay ng info na to, kaya accepted fact na siya sa buong mundo. At logically, makes sense. Kasi ang devil fruits, hindi lang simpleng prutas, may sariling essence o parang soul ito. I think of it this way, parang dalawang magnet na parehong positive. Hindi sila pwedeng magsama sa isang host, kaya nga yung kontrata sa isang devil fruit exclusive at walang demonyong papayag na may kahati siya sa katawan mo. Kaya kahit si Kaido, Whitebeard o Big Mom, kahit may chance sila, never nilang sinubukang kumuha ng pangalawang devil fruit. Pero ito ang tanong, absolute rule ba talaga to o baka naman limitasyon lang na hindi pa nababasag? Ano nga ba ang mga exception naman ni Blackbeard? Ngayon, pasok si Blackbeard. Siya lang ang confirm na nakapag-handle ng dalawang devil fruit, ang Yami Yami Nomi at Gura Gura Nomi. Paano nga ba niya nagawa ito? Maraming teorya about dito. Una nga ang Cerberus theory. Ito ang tattoo niya may 3 skull. Baka may 3 kaluluwa sa katawan niya, kaya kayang-kaya niyang maglaman ng 3 powers. Pangalawa, multiple heart theory. May hints na iba ang anatomy niya. Kung may 3 puso siya, tig-iisang fruit spirit bawat isa. Pangatlo, darkness property theory. Yami Yami Nomi is special, kayang i-absorb ang kahit ano. Pwede kahit mismong essence ng devil fruit ang kaya nga niyang higupin. Si Blackbeard ang proof na hindi absolute ang rule. Kung kaya nga niyang baliin, ibig sabihin possible. Pero tandaan, si Blackbeard umasa sa darkness. Si Luffy, siya mismo ang embodiment ng light. Ibig sabihin, si Blackbeard lang ang tanging tao na kilala nating may dalawang devil fruit, ang Yami Yami at Gura Gura. Kung siya kaya, bakit hindi si Luffy? Hindi ba foreshadowing to na hindi absolute ang batas? Blackbeard ang unang test case at si Luffy bilang tunay na rival niya, malamang siya ang susunod na susubok nito. Pagdating naman sa rubber body ni Luffy, ito guys kung sasabihin mo na sasabog ang katawan ni Luffy pag dalawang prutas, teka lang, goma ang katawan ni Luffy, hindi siya ordinaryong katawan na parang tao lang, elastic siya, expandable, kaya nga niyang mag-imbak ng enerhiya. Naalala nyo ba yung nung Thriller Bark, kinain niya ang daang-daang shadow ni Moria? Isang bagay na kahit sino hindi kayang gawin ito. At imbis na mamatay siya, naging nightmare Luffy siya. Para bang katawan niya ay mayroong extra capacity para tumanggap ng sobrang lakas. Dagdag pa dyan sa Gear 2 at Gear 3, in-expand niya ang blood vessel at buto niya nang walang damage. Sa Gear 4, buong katawan niya in-inflate. Parang isang balloon na may pressure. Lahat ito parang foreshadowing na si Luffy ay hindi lang simpleng tao, kundi isang vessel na kayang maglaman ng imposible. Kung kaya niyang maglaman ng sobrang hangin, sobrang dugo at sobrang shadows, bakit hindi rin ang sobrang devil fruit, diba? Pagdating naman kay Joy Boy at Nika Destiny, ngayon isipin nyo ang mas malalim na foreshadowing. Ang destiny ni Joy Boy at Nika, hindi coincidence na si Luffy ang kumain ng fruits na ito. Sabi sa Wano, he is the one who will bring laughter and freedom to the world. Pero bakit parang may feeling pa rin na incomplete? Sa laban kay Kaido, kahit nga naka Gear 5 na siya, kitang-kita natin na hindi pa siya perfect. Parang may mas malaki pang puwersang kailangan para tapusin ang lahat. At dito na nga papasok ang idea na pangalawang devil fruit. Kasi nga, kung si Luffy ang tunay na Joy Boy, siya rin ang embodiment ng paglabag sa lahat ng limits. Walang boundaries, walang rules na makakapagpigil. Kaya posible na foreshadowing talaga ang mga linyang paulit-ulit nating naririnig na si Luffy ay ang taong lalampas sa imposible. Kung si Blackbeard ay may dalawang prutas nga para sirain ang mundo, si Luffy naman ay pwedeng magkaroon ng dalawang prutas para iligtas ang mundo. Pagdating naman kay Vegapunk at possibilities,
Sa Egghead arc, binigay ni Vegapunk ang pinakamahalagang clue. Devil fruit are the possibility of humanity, a dream of what could be. Ang bawat prutas ay representasyon ng isang posibilidad, parang alternate nga ng future ng tao. Ngayon isipin nyo ito, si Luffy ang pinaka-dreamer sa buong series. Ang batang ang pangarap ay maging Pirate King. Ang lalaking hindi marunong sumuko. Kung bawat fruit ay isang pangarap, bakit hindi pwedeng maging tagapagdala ng maraming pangarap si Luffy? Mas matindi pa dyan, sinabi nga ni Vegapunk na ang katawan ng tao ay nare-reject kapag sumobra. Pero katawan ni Luffy ay hindi normal dahil siya ang Nika. Foreshadowing ba na kaya nga niyang i-handle kahit ang isa kundi dalawang posibilidad na sangkatauhan? Kung ang Devil Fruit ay dreams, sino ba ang pinaka-dream driven na tao sa buong mundo ng One Piece? Walang iba kundi si Monkey D. Luffy. At dahil dito, baka siya na rin ang pinaka-kayang maglaman nga ng higit sa isang Devil Fruit. Pagdating naman sa hunger motif ni Luffy, ito ang pinakasimple pero sobrang underrated na foreshadowing. Ang walang katapusang gutom ni Luffy. Hindi lang siya normal na malakas kumain, literal na parang bottomless pit. Lagi siyang kumakain kahit imposible na. Lagi siyang gutom kahit bagong kain lang. Kung isipin mo, pwede ito ang symbolic foreshadowing ni Oda. Gutom si Luffy, hindi lang sa pagkain. Gutom siya sa kalayaan, sa adventure at sa power na makakatulong para nga protektahan ang lahat. At kung walang hanggan ang kaya niyang kainin, bakit hindi rin walang hanggan ang kaya nga niyang lamunin na kapangyarihan, di ba? Kung si Blackbeard ay sinasabing may kakaibang katawan para maka-absorb ng dalawang Devil Fruit, si Luffy naman ay matagal nang ipinakita ang sobrang kapasidad niya pero ginagawang comedy. Classic Oda foreshadowing yan, nakabalot sa tawa pero may deeper meaning sa future. Pagdating naman sa Nika Fruit, ang akala natin Gomu Gomu no Mi actually ay Hito Hito no Mi model Nika. At dahil mythical zone ito, may sarili itong will. Confirm na ito ng CPO na may sariling consciousness ang zone fruit. Ibig sabihin, hindi lang basta goma si Luffy. Siya ay vessel ng isang Diyos, ang Sun God of Freedom. Ang fruit ni Luffy ay embodiment ng freedom. Possible na kaya nitong in-neutralize ang conflict ng dalawang prutas. Sa Gear 5, nakita natin na kaya nga niyang baluktutin ang reality mismo. Kung kaya nga niyang gawing goma ang kidlat, apoy, lupa, bakit hindi rin niya kayang baluktutin ang Devil Fruit Law? Kung may tao man na pwedeng magdala ng more than one Devil Fruit, si Luffy lang yon. Pero ito nga, sige, sabihin na natin na pwede ang ikalawang Devil Fruit. Pero ano nga kaya ang ikalawang Devil Fruit na swak nga kay Luffy? Omi Omi no Mi, Water Fruit, control over the sea mismo. Perfect irony kasi weakness ng lahat ng Devil Fruit user ay ang tubig. Kung immune si Luffy, siya lang ang magiging tunay na hari ng dagat. Diretso ang connection sa pagiging Pirate King. Imagine, habang papalapit ang fleet ng Navy, isang iglap lang, kontrolado na ni Luffy ang buong karagatan. Sino pa nga ba ang tatayo laban sa kanya? Ancient or Void Century Fruit. Posibleng may lost fruit na may cosmic level powers. Kapag nakain ni Luffy ito, siya ang magiging bridge ng old world at bagong era. Posibleng ito rin ang susi sa mismong One Piece. Kung makuha ni Luffy ito, hindi lang siya magiging simbolo ng freedom, kundi simbolo ng buong history ng mundo. Kaya isipin nyo ito guys ha, lahat ng foreshadowing na ito mula sa elastic na katawan ni Luffy, sa destiny ni Joy Boy, sa paliwanag ni Vegapunk, hanggang sa walang katapusang gutom ni Luffy, lahat ay pwedeng magsama-sama sa isang epic reveal. Kung mangyayari man na kumain si Luffy ng pangalawang Devil Fruit, hindi ito simpleng power up lang. Ito ay magiging symbol ng ultimate freedom, ang tao na kayang lampasan ang lahat ng limitasyon kahit ang batas ng buhay at kamatayan. At kapag nangyari yon, hindi lang simpleng laban kay Blackbeard ang makikita natin. Makikita natin ang tunay na clash ng dalawang nilalang na parehong may dalawang Devil Fruit pero magkaibang simbolo. Isa para sa kadiliman at pagkawasak at ang isa naman ay sa liwanag at kalayaan. So yan nga guys ang sinasabi ngang teorya patungkol nga sa possible na pagkain ni Luffy ng ikalawang Devil Fruit. Pero kung kayo ang tatanungin, posible nga kaya ito? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!